Niyayanig tayo ng kabi-kabilang istorya ng korupsyon. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi bilyon-bilyon. Umaabot pa ng trilyon. Inaakusahan, kasabwat ang mga pinakamatataas na pinuno ng ating bansa. Pangulo, pangalawang pangulo, mga senador, tayong mga kinatawan, mga gabinete at marami pang iba. Hindi lang DPWH, kundi halos lahat ng ahensya ng gobyerno, mula nasyonal hanggang lokal, hanggang barangay, pati na sangguniang kabataan. Gawain ng matatanda, natututunan, ginagaya ng mga kabataan, akala nila normal na lang ang katiwalian sa pamahalaan. A degradation of governance, degradation of the values of our people. Nung lumulubog na rin tayo sa utang, halos 17 trilyon na ang national debt as of April 2025. Nung panahon ni FBR, iniwan niya kay GMA ang 2.7 trilyon na utang. Si GMA, 5.1 trilyon ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy, 5.9 trilyon ang iniwan niya kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang. 12.79 trilyon ang iniwan kay Pangulong BBM. At ngayon, sa 3 taon pa lang ni Presidente Bongbong, 16.79 trilyon na ang ating utang. Malamang, higitan pa ang utang na iniwan ng nakaraang administrasyon. Ang masakit, karamihan ng utang ay sa korupsyon lang ang kinapupuntahan. From fiscal discipline under President Aquino that resulted in the first ever investment grade ratings from Fitch, Standards & Poor, and Moody's Investment, that Duterte and Marcos administration turned it into a fiscal disaster. The foreign investment inflows that reached $7.08 billion during the Aquino administration were wiped out by the 2 succeeding administrations. As of 2025, the net outflow in foreign investment total $7 billion. Umalis na po ang mga foreign investors. Ang palitan ng piso sa dolyar, halos umabot na ng 60 piso. Bagsak din po ang index level ng stock market to an all-time low. Ngayon po, 5,500 base points. Pati ang mga inaasahang interest na ipon ng mga senior citizen, binuwisan ng 20%. Nangangamba ang mga bankero na magpapalipat-lipat na lang ng depository banks ang mga senior citizens na umaasa sa interest ng kanilang savings para mabuhay. Pati ang dollar deposit from 15 naging 20%, maaring ilabas na ng bansa, mga depositors, ang kanilang dolyar. Rather than rational public policy, the government opted for propaganda, lowering material prices in government construction and scrapping flood control projects. Bagsak ang construction industry, bagsak ang government spending, bagsak ang negosyo, maraming mawawalan ng trabaho. Just last week, the PSA announced that the GDP slowed down to 4%, way below the target of 5.2%. Ang Aquino administration, narisolba ang 66,000 classrooms backlogs sa pamamagitan ng pagtatayo ng 180,000 classrooms. Sa ilalim ng Duterte at ng sumunod na Marcos administration, bumalik tayo, 165,000 classrooms na naman ang kakulangan. Inubos ang salapi ng bayan, napunta sa flood control, rock netting, ayuda at iba pa. We are indeed in crisis. Just recently, a published report stated that it would take us 70 years to surpass the economy of Singapore and 2 years to surpass and be at par with Vietnam, provided that they would stand still. Kung hindi sila kikilos, 2 taon pa natin aabutan ang Vietnam. Habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang pagkakawatak-watak ng ating mga pinuno. Naglalagablab ang apoy ng hidwaang pampolitika.
President BBM and VP Sara run under the platform of unity. Pagkakaisa raw ang susi sa pagbangon at pagunlad. Pero ngayon, ang kanilang mga kampo, daig pa ang aso at pusa. Turuan, sumbatan, murahan, bangag, kurap, mas kurap ka. Sa harap ng sambayanan, nag-aaway, nagpapatutsadahan. Where are the statesmen of this nation? Anong halimbawa ito sa mga kabataan? What are you fighting for? Public welfare or the supremacy of your political dynasties? Nag-aapoy na rin ang galit ng bayan laban sa korupsyon, kasinungalingan at kabulukan ng sistema. Ngunit maging ang bayan ay hindi nagkakaisa, maging sila ay hati-hati rin, ang mga DDS daw ay kulto, Dilawan at Pinklawan daw ay nagsasantu-santuhan, korap din naman, mga alta di sosyal. Sinusunog tayo ng sarili nating paghusga sa kapwa. Wala na ba talaga tayong maaring pagkaisahan? Former Congressman Saldico, a very close friend and ally and alter ego of former Speaker Martin Romualdez during the 19th Congress. Saldico is also the main author of the 2023, 2024, and the 2025 General Appropriations Act. He accused the President and former Speaker Romualdez of having directed him to make 100 billion insertions in the 2025 GAA and having benefited from it. We cannot simply dismiss this, but there are some questions. Like, for example, he did not include the participation of his co-authors, Senator Chis Escudero and Senate Finance Chief Grace Poe. Kalokohan naman na nakapag-insert ng 100 billion na hindi nila alam, subalit pinirmahan nila ito. Marami pang katanungan sa mga piecemeal na paglalantad na ito. But we cannot ignore his revelations. What complicates the revelation of Kong Saldico ay kasabay ng malalaking rally ngayon sa EDSA at sa Luneta. Ano po ba ang tunay na motibo? Paglalahad ng katotohanan o pagpapabagsak ng gobyerno ni Pangulong BBM? Truth must come out, but the motive should not be extra-constitutional manipulation to remove a sitting president and go beyond constitutional limitations. Saldico, you are a direct participant in these budget manipulations. In fact, I find it hard to believe that you have not benefited from it. Panahon pa ni Pangulong GMA, sikat ka na sa government contracts. But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Noong 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. 2025 GAA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Di ka pa rin kumibo, maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd, which will make this 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. Not knowing that hundreds of billions in your budget proposal year after year for 3 years is unimaginable. This is a question of complicity or competency. Paano na, bayan ko? Ano ang magagawa natin para di tuluyang lumubog ang bayang ito? Huwag tayong padala sa mga maling panawagan na lalong magdudulot ng paghihirap sa ating bayan. Military o hunta, ito'y lalong magdudulot ng kaguluhan. Ang kinabukasan
ay walang katiyakan. A picturesque of highly unstable government will be a banana republic. BBM resign, papalit si BP Sara, at higit na magkakawatak-watak ang mga Pilipino, maghihigantihan, at wala rin namang mababago sa sistema. Bakit? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, babalimbing lang yan. Yung mga political dynasties, babalimbing lang yan. I appeal to the sense of patriotism of everyone. Let us save this country first. No matter how flawed the 1987 Constitution is, we must rely on it to save our democratic life. To save our sinking ship, our leaders must learn to think beyond themselves. PBBM, BP Sara, mga senador, mga kapwa ko kinatawan, higit niyo bang mahal ang inyong kapangyarihan kaysa sa ating bayan? Tanggapin natin, we are in deep crisis and we are the bigger part of the problem. Hindi sapat ang pagpapakulong ng ilan, hindi sapat ang pagpapalit ng pamunuan. What we need is a change of the system within the framework of the 1987 Constitution. Nagkasala ang Pangulo, pangalawang Pangulo, there is this impeachment process, no shortcuts. Habang ginagawa ito, sabay nating ayusin ang mga ugat ng korupsyon. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema.